Wait, what you're saying is, dapat hindi mo Diyos ang pera. Oh God. Oh God! Yes! Yes! Yun talaga. Now, titignan natin yung very common technique ng mga kandidato or ng mga politiko na nangangako ng matatamis na salita at in the end, hindi nila matutupad yon. At dahil sinabi nila yon, dahil lang sa maganda siya pakinggan at makakahatak siya ng boto. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Wait, what you're saying is, dapat hindi mo Diyos ang pera. Oh God, Yun yes. Yun talaga. At saka kasi if we hang on to that in our personal life, if I hang on to that in my personal life, then pwede ko talagang i-dedicate yung sarili ko to working also for an economy in our society na hindi yung tao laging kailangang magtrabaho para sa pera. At An economy na hindi kailangan magtrabaho ng tao para sa pera. Think about it, guys. What do you imagine happening on that kind of economy? 'Di ba? Bakit pa ako magtatrabaho? Wala naman palang pera. Ano, para sa bayan? Ganon? Tangayin ko yung sarili ko, magtatrabaho para sa bayan to. Sige, tatrabaho, walang kapalit to. I'd be happy forever, di ba? Irarasyon na lang yung pagkain ko, di ba? Bahala na yung gobyerno yung mag-provide ng pangangailangan ko, pero lahat ng kita ko ibibigay ko sa gobyerno, ganun ba? Sounds familiar? Sounds familiar? Pero yung mga squatter na Pilipino, they will not be able to recognize kung ano yung sinasabi na kabalbalan nito ni Risa because ang sarap sa sa tenga. Ang sarap pakinggan na hindi mo na kailangan magtrabaho. Hindi mo kailangan magsumikap. Hindi mo kailangan maghirap. Iboto mo lang sila. Bang! O, diba? Pinangakuan ka na, gusto mo pa, tuto pa rin. Ganyan kamangmang yung mga Pilipino. Pangakuan mo ng kahit anong maganda, kahit tae yung laman, basta nakapackage ng maganda, tatanggapin nila because ganyan kamangmang at tamad ang mga Pilipino. karamihan ay kulang sa pera, kulang para mamuhay ng desente ng tao. Pero na yung pera na umiikot sa ekonomiya natin, ginagastos ng gobyerno, ini-invest ng mga private sector. Tignan mo, kanino nakaangkla yung solusyon or yung pagpoproduce ng value? Sa gobyerno, mag-invest daw yung gobyerno, bla bla bla. Private sector, paikutin yung pera. Ginawa mong alagain yung mga botante. 'Di ba? And what's worse, gustong-gusto ng mga botante yan, kaya nga ang daming nauuto ni Kamanggogoyo eh. 'Di ba? Kasi hindi naman si Kamanggogoyo yung unang gumamit ng ganyan. Matagal nang ginagamit yan. Sobrang tanga at tamad lang ng Pilipino mag-aral ng basics, kaya hindi nila na-identify na tinatanga na sila ng mga politiko. Business people ay nagwe-work para sa karamihan. Puking inang idea yan. Middle class pa yan, magtatrabaho para sa karamihan. Tangina, anong ginawa nung karamihan? Puta, maglolo? Ha? Uy, ginawa yung palamunin ng bayan yung mga... Grabe. And yung mga pawok na bata, ang galing ni Risa! Ang galing ni Risa! Oh my God! Dahil pag binoto ng mga woke na bata yan si Risa, feeling nila, ay wow, I alleviated people from poverty. Diba? Kasi nga gustong-gusto nilang ma-post yung virtue nila sa social media.
na para bang may ambag sila. But you know nothing, Jon Snow. Nakakalungkot lang at ganito na tayo kalalim sa katangahan, sa korupsyon, sa kabobohan, and then ano pang ginagawa natin doon sa mga matatalino? We crucify them. All because hindi natin sila maintindihan dahil nga matalino sila. Sinasayang natin yung talino nila by voting those incompetent, stupid politicians dahil lang sa nangako sila ng maganda. Good luck, Pilipinas. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. So, naranasan mo, Senator, ang hirap na to. In 2005, you were widowed. Namatay ang asawa mo.